Sa patuloy na pag-inog ng mundo ay siya ring paglitaw ng pabago-bagong dala ng modernisasyon. Araw-araw ay mayroong bagong tuklas, patuloy na umuunlad ang teknolohiya at hindi mapigilan ang patuloy na pag-angat ng pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang dako ng bansa. Saklaw nito ang mga pabago-bagong pag-uugali, gawi at paniniwala ng mga tao na nakaaapekto sa pangaraw-araw na buhay. Sa ating paglalakbay ay ating malalaman at madidiskubre ang iba't ibang uri ng manggagamot sa munisipalidad ng Tupi at Pulumulok, South Cotabato. Iba't ibang uri daw ng halamang gamot makikita lang sa tabi-tabi. Halamang nasa bote, mahiwaga raw. Gamot sa cancer, meron na raw. Halaman para sa sakit sa asma. Ating isa-isahin at diskubrihin ang hiwaga ng mga halaman sa aming dokumentaryo. Sa aming huling paglalakbay ay aming masasaksihan ang iba't ibang halamang gamot na magpahanggang ngayon na ay patuloy pa rin pinapayabong ng ating mga katutubo. Mga natatanging kaalaman na tunay nga namang nakakamangha at nakakakilabot kung iisiping sa simpleng halamang ligaw ay isang malubhang sakit ang mapapagaling. At ngayon po ay pupunta kami sa Barangay Cebuano upang makapanayam ang isa sa kilala sa aming kaklase. At kung itatanungin nyo naman kung bakit ako nandito sa pinakaharapan, nagsiksikan kami sa isang tricycle dahil gusto ng aming kasamahan na iisa lamang aming sasakyan. Kaya ito nangyari sa amin. At ngayon po ay palapit na kami doon sa aming pupuntahan. Medyo papasok na po siya sa Barangay Cebuano. Barangay Cebuano, di ba? Dito ay unang beses namin pumunta dito sa barangay. Ako rin ay di particular sa lugar na ito. Ayun po. Ay, malayo pa? Malayo pa, Chel? Malayo pa? Papasok pa talaga yung lugar nila, Marichelle. Sa aming paglalakbay, halos hindi na namin kilala ang aming dinaraanan. Dala namin ang kaba at pananabik sa aming unang pupuntahang makikipanayam sa isang lugar na hindi namin alam ang Barangay Cebuano. Ngayon, ayon sa aming kaklase, malapit na raw kami sa bahay ng isang matandang babae na magbabahagi sa amin ng hindi lamang isang kaalaman kundi sari-saring impormasyon tungkol sa halamang gamot. At ngayon po ay pasado alas 11 na ng umaga kami ay dumating dito sa Uroklote ng Barangay Cebuano. At ang kasamahan ko po ngayon ay naghahanda na sa kanilang gamit na gagamitin para pagpunta namin sa manggagamot na kilala ng aming kaklase ay dire-diretso na po kami. Okay daw. At ayun po, makikita nyo naghahanda na ang aming kasamahan at sila'y nag-uusap-usap na kung ano ba yung gagawin namin mamaya. At habang kami naghahanda naman ay si Marichelle ay nakikipag-usap na sa kanyang tahin na baka pwede niyang makapanayam. Ngayon po, kami ay papasok sa mga bahay-bahay na ito at sila Marichelle ay nandun na, nakauto na sila at kanilang kinakausap ang aking sana makakapalit. Dito sila. Sa pagpasok namin sa bahay ng unang magbabahagi ng kaalaman tungkol sa halamang gamot, agad naming nakilala si Nanay Tingkil. Ayon sa kanya, sasamahan daw niya kami upang manguha ng mga halamang gamot sa paligid at ipapaliwanag niya kung anong uri ng gamot ang mga ito. Nani, pulunging high blood, arthritis, nani doon ni.
Pakay sa ko ani lo eh. Ya, diba, tala to, kailangan tumahan. Dadadib saya, ang sa dadadib saya ni ani kahiya di niya kahiya. Pwede gitu belanan ni nani sabat niya. Niya en. Tulungan ya, Opo. ito. Ya, sarot na. Mat dala na niya en. Kurang. Ito nga lang. Tahu kan na? Belanan. Nan. En ko feel buta ni ani do. Do nad berbelatan do ni dad UTI. Diba? Diba kung tagala pumulungay na mo sa Ani mana ni? Mandi gitu. pero Ko feel but. Ani. Ani ang film dan di ani ni perhatiin. Ani mandi gitu belanan ni. Do na ni ko feel but. Ni ko feel but ni ha. Ya. Ni kakuan je. Nani. Bulak seni bulak. Nani bulak kan ha. Nani. Nani. Bulong ni mayuma. Ay, oo, tama. Mayuma ni ha ani. Bulak sen sa Pero sabon. anda ugatan na Ni bulungi mayuma. Kahon. Nani. Nani. Pero di ba na kaya or pinilifo? Ani pakai ni lan tu tabaram DL. Tabalam Tabal DL love. Pakai dun love tabal DL kahon. Ko tandukin dad bukala mani. Yan ani tati lamfad ka tati ani lo panyusam. Ani kibom pita-pita ron. Mintras lo minit pa ko ni. Unlove. Dan love. Bay view do IL. View ninom do sila ninom. Kumaya luminom do IL na ni. Oh. Yan. Dagam kaw, bulong kaw, matiil. Ngayon, dito niya yun. Nani? Ani, ganda ni. Ganda. Nani? Mandi gitu. Tutduk libun. Anit duklibun na ni ha. Ko and yun and dali lang tabay duklibun. Duklibun and sakit sa babae, may sakit sa nga babae. Duklibun. Nani, avocado. Dini sa pulis ni. Nani, avocado. Doon ni avocado. Baka yun ni. Di ba man la 7 fito yun, fito doon? Ito doon bro. Oo, di ba naman? Ay, mga lato kali apil lang ba na? Doon lang ba na? Ito doon. Ito doon. Baka doon nani. Ani gapon, ito doonan. Ito doon gamit tong ani. Kung yun, atau 14 batani. Kaya pakai melangga ni. Ni bulong ni duwi. Kailangan dapat 14. 14 lang Paris. Dapat pares. Biya sa Paris li biya. Ku nam Paris li sa. Bedo ku pitula Paris. Satu kapito. Bien. Ni kado. Daya do piabas. Ani biabas ni. Pakai doen doon na ni. Ku mulog ke milong muta. Ay, milong. Milong muta kanang kunsa ka Bisaya pa kulira. Kulira satu pa 20 ka dahon. 20 ka dahon. Buffalo doon na ni sinam. Buffalo kung lan ga amin. Na, tasano nin. Sa aming narinig kay Lola Tigkil, labis kaming napahanga sa kanyang malalim na kaalaman tungkol sa mga halamang gamot. Ayon sa kanya, tuturuan daw niya tayo kung paano gagamitin ng maayos ang mga halamang ito. Kanya ani ni bulong tawaling kunakit di ulad. Tapos nito obnalo ba ni kanakitam. Kahun market doon na ni hindi gubyan uladin. Kuna madpuni di baan. Mangam ku pakai pagi namin ibalam dulam da hindi nakit uladin. Kahun eno pasa na niya. En sa inom din. Batang din. Ay, labo. Batang din. Ay, labo. Ni yung Ay, men pula ku bro kay sa simo na ya, pula mo kulen.
Na, nani, basta kay, Basta nani punong bulungan. vitamin. Punong vitamin din yan, ani ko diyan. Ni, Nanda, pero yan mo, kan. Surong ko. nani, Diba? ani ni, pakay ni, dan, tanduk dan, bukal, high blood, dan kuda bukat-bukat. En manlat, Nani magkipainom Yan, sa ani. buwan. ni, nani, bulong pilaw mo ta ni. Amo gado na nalwe, palo. May sequence ni, ay kung baga may tawag sa may Ay. process. Dapat daw is ano siya, dapat 20 kadahon Dahon. na mayapas bago ni mo lagaon. Lagaon, Ay, ihapon Dili nimo. siya pwede magkulang sa 20, o dili po daw siya Dili, magsura ano sa ra, 20, dapat basta 20 lang 20. din. Siya. Mo ni ang bulungi milaw mo ta ni ha. Ano po Milaw daw, mo ta. pakakalitanga. Nani, nani ni do nani en manla ato bulungi to plibon. Kun baga sa babae, Sakit sa babae. sa sakit sa may babae nga kanang naimag namanggid na. Kailangan. Ana, Sa en ga katal-katal go ba? Katalin sa kako nang nani katalin sa en Yes, unsaon siya po. ani ang labam kakun sa ina. Kakun to. Dili siya dili siya Pwede na pakayo ni dali len ilan ga am. Ay, okay. Tas pero ani Ano ni anis ni inam sen labam because eh. Ayaw kam dahil hindi ko kakalanin. Dahil sa itlog libunin. Sen. Nani ni do. Sana mo. Tandi saya ko din marumi gud lit. Kanang ano ba na kung lugaw yung Hugaw ko din mo do. ito. Oo, panhugaw. Hugaw eh. Dali kay hugaw gid siya. Hugaw ko siya mo do na magud na. Kanang di ba dialysis. Okay. Kani siya kani imo na siyang laon. Langga man ni da 20 gihapon Pero doon. dapat pares gyapon siya. Kung hindi na pares dili siya pwede. Na pares ya 20 kana na ni pares ni ani gihapon langga. Nani ni parang high blood. Ano ba mo Ani mala ni dibla na ni scan bulan. Ani ni scan bulan na diblaan. Kundi saya ni pa gabon. Na ni langga ni pakay do enje ilan inom. Nakafungan ato gafita-fita di lawan ni sen. Doon na ni. Pakay do di high blood in lawan food gago ma-paralyze good. Ma-paralyze good. Ani sige malangga ni en sige pakay jom. Pakayam Johnny Jodong mintas minit-minit pa kaya minit adjo man ni bay fande bro lam ga doon. Detergent bagina na. Bugat mo. Patay lang. kay hawid siya pag init siya kay ano epekto. En ani bulok sa ni kay bulok sa ni sa sabungin bulok ka ni bunte no. Yung kayong yellow. Na mo bunte no. Ani ni dagit na ni sa bunte no. Dagit bulok ka niya. Eno digiti blaan tadi saya putanan ni. Basta kay nani ni bulong ni mayuma. Ni That's yung ano na yan. dali lang. Lagaon lang yapon. Lagaon mo ni siyang tambal sa mayuma. Bulong ni mayuma. Tested kay ni. Ano wala silang Ang kani makahiya mandigit teblaan kayong ya. Mamya ni kayun. Ay kugat Opo, kutanda lang man ni kupasen kanan. Ani bulungin dad arthritis. Ani ni de gebon na ni. De gebon duk ani ni. Ni dan de gebon duk ni. Doon na ni makahiya mandigit teblaan kayong ya. Dati yun na eh. Ibo doon na eh.
Gidulan ga gyapon ni dalilan. Dalilan nilan ga tapos dulam ga doon. Ay. Ninom, no? Pinom ka. Ninom, oh. Maintain ko man grabe and arthritis I mean. Gago. Like sa capsule niya may Ani ni dala na sa kani, dala na sa buhat ganan dala. Nasa kani kisig kay ni sa tambal sa mayuma. Habang nagsasalita at nangangaral si Lola, kaming lahat ay labis na napahanga sa kanyang malalim na kaalaman tungkol sa mga lamang gamot. Doon namin napagtanto na minsan ang gamot ng ating hinahanap ay nasa paligid lang pala, nakatanim at nakatago sa simpleng anyo ng kalikasan. Matapos naming makapanayam si Lola, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Agad kaming nagtungo sa kabilang bahay upang tanungin at tuklasin naman ang kakaibang hiwagang taglay ng susunod naming makikilala. At ngayon po ay kakatapos lang namin magtanghalian at kami na ngayon ay nandito na sa bahay ng manghihilot. At ang makikipanayam sa kanya ay yung kasama namin, si Marichelle, upang mas mainam na maintindihan ang kanilang pakikipag-usap. Sa pagpasok namin sa bahay ng susunod na aming makukuhanan ng kaalaman, nakilala namin si Ate Monet, isang manghihilot sa kanilang lugar. Unsa imo nga pala nakatuig nagkuan naghilot. Medyo dugay-dugay na. Mga dugay-dugay na. Nagsugod ko og panghilot og pagpanambal 15 anyos pa lang. Bata pa. Pabata pa. Pero sa kani imong mga kani imong mga gipanggamit para sa asa na. Ang kani siya sa kabuhi ni. Sa kabuhi. Mga sugat na mga kahoy-kahoy. Mga ugat-ugat ni siya. Bali 21 ka ugat sa kabuhi na. Tapos ang kani naman sa bugat. Sa Ugat gyapon. ugat ni klase-klase nga ugat. 21 gyapon ni siya. Di pares-pares sila kuan. Pareha na sila sa kabuhi, tapos sa bughat, mga pasmo-pasmo. Ani naman, kani siya, Para sa kung mapaakan kag iro nga medyo layo ang hospital, paimnon sa kani para kaabot kag hospital. Pangdipinsa ba, sa rabis nga dili musaka na yun sa kuan. Dili ka lagnaton, Kung medyo layo-layo man ang hospital, paimnon sa kani para kaabot kag hospital. hindi ko patay sa choy. Tapos ang kani, mo niya akong ginagamit sa hilot. Ari, sagi ni siya man. Healing. Lana di masahe. Asa po na siya ay Mo niya akong ginagamit sa pagpanghilot. halang gid siya. Halang-halang yun. Makahilak yun ang haplasan, ani. Okay. Nya. Isa pa. Kanang daghan-daghan po kag pasyente ni Daghan. Kay klase-klase man ang kuan. Gahilot kog kabuhi. Gahilot sa buntis, gaplastar sa bata, gaplastar pud sa matris nga wala pa na buntis. Kung kinsa may gusto sa inyo mabuntis, pahilot mo sa inyong matris kay para pwede mabuntis din na. mo. Pwede din na siya. Mapai-plaster niya ang bago pa di pa sa dalaga pa siya pwede siya. Ay dili pwede i-plastar kung wala pa ka naminyo. Okay. So ingon nila teka nang kung daw namang gud uban man nanambal nga amang hilotay nga pag tambalo lang iro usay daw dili mo effect sa tao. Ang Or unsa? ikaw both ka nga kung ang imong hilot ma-effect sa hayop mo effect pud sa tao. Oo. Double na. Murag walay walay backlash. Ayon kay Ate Monet, bibigyan daw niya kami ng karanasan sa kanyang paraan ng pagpapahilot gamit ang kakaibang halamang gamot na kanyang ginagamit. Para makatulong. Sa kanyang pahayag, agad naman nagboluntaryo ang dalawa naming kaklase, sina Diasis at Banog. Dahil ayon sa kanila ay sumasakit na raw ang kanilang katawan bunsod ng mahabang biyahe. Kabol. Ang iyang hawak. Nandat si Agoy. Inana ko manghilot. Pero di ko manghilabot sa spinal cord. Dali ba sumutod? Ana lang. Simple-simple lang na. Pero balian di ay na ron. Nandat si Agoy. So, na-feel ko subong no kay, di ba, mas
ano kami ba ni Mas Dancer ba? Sis sakto yung mga likod-likod ba, mga baga-baga. Tubang din to. Lucy, parera sila. Damit. Shit. Yeah. Kilid gapon. Baganan makanan ko. Okay. Bangon. Kapag kahilot siya ni Auntie, nadula din siya. Tapos namin ilang banyo siya kay kahang bahalang siya mga banyo. Dula gid ang pangalay, ang sakit mo sa likod mo kay pamaol ba kay tapos balda lagi tawag sa ni kay grabe na pagtumpok sa semento sa mong pagkahilot ni Auntie. Feel ko gid flash oy my god. Pero kay Beta kilid. Kao na mong gutong tinapay. Kilid taro. Basta. Tahan. Piko. Ikas. ano pag-start ni Auntie, paghilot sa akin daw, feel ko daw nadulatan ng masakit, ng dire, tapos ang tiyan ko daw, nag-ano siya, wala pa niya ako gihilot, bugat gid siya, promise. Oh? Tawa, ikaw gunit. Kung ano yung problema ni mo? Tapos kung matulog ka, makamata ka, ikaw kabalik, dugay ka makabalik tulog. Lan. Oh, feel ni mo? Itong nahilot niya na nadulatan nun. Amigid siya sa film maghilot, lalo na itong dire. Dire ko. Oh, sakit ni. Abigid, kabugat sa lawas ko kayo na itong wala niya pakigilot. Pero subong wala na, nadulan na tanan. Matapos maipakita at maituro ng manggagamot ang mga paraan ng panggagamot sa sakit ng katawan, tayo naman ay tutungo sa Pulumulok sa Cotabato, kung saan ating matutuklasan ang iba't ibang kaalamang gamot na lingid sa ating kaalaman ay may kakayahang makapagpagaling ng malubhang karamdaman. At ngayon po ay dumating na kami sa Barangay Upper Matinao, dito pa rin sa Pulumulok. At ang aming susubukang makakapanayam naman ay yung mga kapatid nating Muslim. At sa kasalukuyan, hinihintay namin yung kasamahan namin upang kami sunduin at masimulan na rin at matapos na ngayong araw ang aming pagdokumentasyon sa halamang gamot. At ayun po, ay nasundo na kami ng aming kaklase at patungo kami ngayon sa kanilang bahay. At doon, sisimulan naman ulit namin ang aming pagkikipagpanayam sa mga kapatid nating Muslim dahil doon sa kanilang lugar ay may mga nakatira o mga Muslim na gumagamit ng mga halamang gamot. Habang kami ay bumabiyahe, inabutan na kami ng gabi. Halos hindi na namin makita ang mga tanawin sa paligid at ang tanging ilaw na nagsisilbing gabay ay ang ilaw ng aming sasakyan. Ayon sa isa naming kaklase, malapit na raw kami sa aming pangatlong makakausap tungkol sa halamang gamot. At ngayon po ay nandito na kami sa bahay ng aming kaklase. At sa kasalukuyan, nakikipag-usap siya sa kanyang mga magulang kung kakilala niya ba yung mga manggagamot dito sa kanilang lugar. At yung mga kakasamahan ko naman ay naghahanda na rin at ang makakapanayam niya naman ay isa rin sa aming kasamahan. At tutungo kami ngayon kung ang aming makakapanayam ngayon ay pwede sa kanila.
Pagdating namin sa lugar, nakilala namin ang isang matandang lalaki na itatago na lamang natin sa pangalang Tatay Sari Bulan. Ayon sa kanya, siya raw ay nakadiskubre at nakabuo ng isang uri ng gamot na sa kanyang karanasan at paniniwala ay may kakayahang makatulong sa pagkawala ng isang sakit na hanggang ngayon ay wala pang lunas, ang sakit na cancer. Tay, Sari Bulan ka nang unsa pud na mga halamang gamot ay mong ginagamit para manambal, tay? Ma'am na nga ako sa imo. Kadi na ako matudo. Kadi man ko kabalo nga ang kahoy nga itudo na ako sa imo. Ma'am nang din ako. Usa pa ta mag-interview. Kung matudo na ako ang kahoy, ma'am ni. O gabi naman good, tay. Gabi good ni. Oo. Ma'am na ingon ako, may klase pa nimo. Oo, Wala. Naamit Kung walay klase, yan mo diri kay tudo na ako maning kahoya. Maning tambala. Maning sakit. Karon tay na ba kayo nakuha ato nga halamang gamot, tay? Man nakuha na ko. O sa inyo nga ano tay, unsa tawag ninyo ana nga halamang gamot Sa cancer at sa kuan. para sa kanser? Sa cancer. Pwede ba na makita tay unsa na nga ano halamang gamot? Pwede makita. Makita nimo. At tay, pwede ba nimo itudlo sa mo apod kung paano na nimo ginagamit or paano Kani, gina-apply? ang kamisan ni, tag unong ka liso. Kunya, pukpukon ni mo nga Pukpukon. pino kayo. Kunya, na tubig init, mga tunga tubig init, timplahin mo sa tubig init. Tapos Inom mag-inom. na painom. Pero tay, before na ginainom tay, na ba kay ginahurim-hurim or na ginabuan? wala. na. Unsa ni tay, bata pa ba ka nag-start og panambalay or naalang gitudloan kasi mong parents or sa mga ninuno ninyo nga Kaya magkambal? ako, sa una pa akong amahan, nanambal. Ma'am na nakakuha na ko. So nakuha po nimo Oo. kung gitudloan ka tay or ikaw gid mismo nga nag ano ka kanang gusto gid mong bawalan? Ako, tudluan sa akong amahan. So bata pa dahil ka ani nga nag Ako sa una, pero kuhan ko sa inyo ha. Ako sa una, na akong misis, kaya akong igagaw diri na ang kuhan niya, sakit niya, cancer. Sa babae diri sa tutoy, ang breast cancer. cancer. Nga kay patambal, wala man ni samalan. Nga yun ako, sige lang kay basi makakita ko kabalo. Magkuhan ko sa mga tambal, nagkaato ko sa Indonesia, ma'am na nga ginakuhan ako. So nag-adto ka sa Indonesia? Pero katuig ko dito. Para mabalaan na kung sa gid ang tambal sa cancer. So kanang gipakita ni mga tambal sa mga tay is pang cancer na siya tay or napa ba pwede po siya sa ulcer, pang cancer na gid na siya? Tanan nga sa ulcer na galing kaya ako, wala ko kabalo nga ang kahoy sa pangalan sa inyong Sa kahoy, oo. Pero kung matulog ni mo, ma'am ni nga, Oo. ako man Sayang ganito ay kigabi. Lubos kaming namangha sa kanyang pagbabahagi. Bagamat ang kanyang pahayag ay may nangangailangan pa ng masusing pag-aaral at siyentipikong patunay. Hindi may kakaila ang kanyang taus-pusang hangarin na makatulong sa kapwa. Matapos naming marinig at matutunan ang kanyang kaalaman tungkol sa lamang gamot na pinapangarap ng marami na maging lunas, agad kaming nagpasalamat kay Tatay Sari Bulan ng mahalagang impormasyon sa kanyang binahagi. Di man natin batid na tayo napapalibutan ng mga halamang gamot, ngunit ito ang kadalasang ginagamit ng ating mga kapatid na katutubo. Partikular itong gamitin para sa kanila dahil malayo sila sa mga doktor o di kaya mga paniniwala nilang pinasan pa ng kanilang mga ninuno. Sa unang araw nalaman natin na sa iba't ibang halaman ito'y makakatulong sa atin. Hindi man napag-aralan ng siyensya, ngunit ito ang nakatulong sa ating mga kapatid na katutubo. Sa ikalawang araw, bukas, aming aalamin kung saan pa kami tutungo at saan pa kami makakadiskubre ng mga halamang gamot na makatutulong sa mga sakit na di na napag-aaralan.
At ngayon po, kami na ay nasa ika-3 barangay dito sa munisipalidad ng Pulumulok. Ating aalamin ulit kung ano nga ba ang mga halamang gamot na ginagamit upang panggamot sa mga sakit dito sa ating mga kapatid na katutubo. Ating kasama ang isa na naman sa aming kaklase at ipagpapatuloy natin ang ating dokumentasyon sa ikalawang araw ng ating pagtuklas sa mga halamang gamot sa ating paligid. At ngayon po, sabay-sabay kami na pupunta doon sa aming ika-5 makakapanayam at ang kanyang ginagawa po ay siya ay naghihilot at may kaalaman din siya sa paggamit ng mga halamang gamot. Ngayon ay nandito na kami sa ika-3 barangay na napuntahan namin. At sa pagpunta namin sa iba't ibang barangay dito sa munisipalidad ng Pulumulok, nasagap namin na sa bawat lugar may kanya-kanyang paniniwala sa paggamit sa mga halamang gamot na nakapaligid sa kanila. At umagang-umaga pa para matapos ang aming dokumentasyon na tungkol dito sa halamang gamot. At ngayon po kami na ipatungo doon sa aming ika-5 makakapanayam. At sabay-sabay na kaming naglalakad para mas mabilis na ang aming dokumentasyon. Sa huling taong aming nakapanayam dito sa Barangay Maligo, agad kaming naglakad upang puntahan ang taong sinasabing may alam tungkol sa gamot para sa sakit na asma. Pagpasok namin sa kanyang tahanan, nakilala namin si Nanay Rosa, isang ginang na handang ibahagi ang kanyang kaalaman at karanasan kung paano niya natutunan at nakukuha ang mga halamang gamot na ginagamit laban sa sakit na ito. So, wala na kay balaan ng mga herbal nga gikan sa blaan. Naa. Ang sa tawag ato. Buto ako ka kuan tong say pangalan tong kahoy ato. Pero gamot lang siya ng Gamot ugat. o ugat niya tapos udlot niya tagtulo-tulo. Asa usa siya nga usa siya na kahoy gikan. Kan sa kuan yuta. Ay, sa pangalan sa tong kahoy mo gani Dili ay aning gani na ko nabalaan tong unsa tong kahoy. basta kay gamot lang siya. O kahoy ilan ako ang kahoy kay gitulo ramon ko sa kuan. Kuaning para sa unsa to siya nga tambal Para gani sa hubak kag kanang giasmahan ka. tapos kuaning ginaabot niyan para siya orasyon bago nimo siya ilatag. Unsaon lang. Kuhaan ko lang dito sa punuan niya kag putlon-putlon ako katulo ibungkus na ko sila duha ka kuan ka kahoy gamot sa kahoy tapos kuhaan ako tong iyang udlot tagtulo-tulo pud ka udlot mao to itambal sa uban. Lutuon pa na siya la. O lutuon ako tong gamot. Ang udlot niya kuan ako na diri sa iyang dukan katulo. Ilampos-lampos mo sa iyang O anak gud o katulo dayon ninyo ilaban. Maran to. Ay, lang sa palibot kung sa may mga harap na di mga halamang gamot. Like, di magamot mga talipan mo. Harap Dili sa mga halaman ng mga mga gamot. Na kay mga kwan diri. Na kay mga herbal nga pwede magamit diri sa palibot nimo. Wala man Mga dili. tuba-tuba. Wala din. Wala. Kaso akong tambal sa hubak, layo man ako itong bubukaan dito sa creek. Wala man to nagturok diri, dito man kasagaranan ko sa creek. Di ka na siya sa dagko ng mga kahoy. Di kan, nagdagko na na. Gamot lang to iya ako, buka o udlot niya. Asa din mo na balaan la na kuha nga pagkagamot. Kanang tambal na, ikan sa pagkagamay ni mama nimo. Na ato'y tao, ba kabaluan ng gamot,
tambal sa hubak kasi mama ni mo man sobra to di asma na to na balaan na mo ng tambal kay dito na sa iban nga baryo barangay di kuha ni lolo ni mo dito kay ang di adtuon ni lolo ni mo kay katong tawo nakautang sa amo asa una 2 ka kilo nga karneng baboy kay nag-ihaw mig baboy sa una dito sa among lugar 2 ka kilo iyang utang tapos nag-adto na si lolo ni mo kay singlan man to niya kay ipalit unta sa tambay ni mama ni mo sa asma wala naman wa pa man siya kwarta kay wa pa nahawas ang iyang uling anak siya kanina lang Ihatag niya itong tambal. Itugan ko na lang ni akong tambal para sa asma at least naaman ko igsuon diri makabalo ana man min ana kung naay nag-asma sa akong pamilya ako na ko lang siya mao to ihatag na niya itugana niya kung sa atong kahoy 2 ka klase pag abot sa balay gitambal na ni lolo ni mo si mama ni mo ato na ulian dayon itong na ganitong ngabil niya tungod sa kakuan niya mo anak lang siya ato anak na nungkod na pag asa na tong tawa to ng tao kwarta mayo gani kay dali na siya mag-abot atong si mama ni mo diluyan lang na ko to pahabog na ko iyang ulan kay itong na iyang ngabil pag-abot Tapos katong tambal ang nakasave sa iya ha. pag-abot ni lolo ni mo hingo na niya itong tambal pabukal niya sa tubig pagkuan ipainom na sa kay mama ni mo taon-taon nangayo lang kanon si mama ni mo naulian na siya mang ngay ataon ko may ganito pinaanay lugaw nga gilugaw na ni lolo ni mo sa iya ay tagana sa iya kay kung mga yukan naana dayo pag umaniyag pa nagdula na siya nagdula na siya sa sulod sa balay wala na naayon Matapos ang aming pag-uusap, sinabi ni Nanay Rosa na sasamahan niya kami sa lugar kung saan siya kumukuha ng mga sangkap ng kanyang halamang gamot. Kaya naman, nagsimula ang aming mahabang biyahe sa gitna ng malalawak na taniman ng pinya. Habang naglalakbay, hindi namin maiwasang mamangha sa mga tanawin, malalawak na bukirin, lunti ang kapaligiran at kabundukang tila sumasalubong sa amin. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala kami ni Nanay Rosa sa isang liblib at pababang daan na madulas at matarik. Hinay lang everyone. Ulit to. Wala pa ikuan. Padulong sa Halos nahirapan kaming bumaba dahil sa hirap ng daan, ngunit tiniis namin ito hanggang sa tuluyan naming nasaksihan kung paano siya kumukuha ng halamang gamot. labas niya ay bitin na ha. Unang hinukay ni Nanay Rosa ang ugat ng isang kakaibang halaman na hindi pa namin nakikita noon. Mapapansin sa kahoy nito ang maliliit na puting tuldok, habang ang dahon naman ay may pulang marka sa ilalim. Nakapagtataka at nakakamangha kung paano ang kalikasan ay nagbibigay ng ganitong uri ng yaman. Ara? Gabay ko siyang dahon. Oo. Tambal pod na. Kauban ano man. Ah. Isa ko pagkuha. Ay, so mao na tong pangitaon nga kahoy karon. Dili. Katong isa pa. Isa pa.
Ngunit, hindi lang pala ito ang kailangan. Matapos makuha ang unang sangkap, muling naghanap si Nanay Rosa sa kanyang pag-akyat. Nakakita siya ng isa pang uri ng halaman. May mamula-mulang tangkay at malapad na dahon. Ang kinukuha lamang niya ay ang mga dulo o tinatawag nating udlot ng halaman. Ayon kay Nanay Rosa, sapat na ang dalawang halamang ito upang mabuo ang gamot para sa asma. Kaya naman, agad kaming bumalik sa kanyang tahanan upang simulan ang paggawa nito. Pagdating namin sa bahay, nilinis niya ang mga sangkap at inihanda ang mga ito. Kumuha siya ng mga tangkay ng ugat at inilagay sa kumukulong tubig ng kanyang pinakuluan sa apoy. Habang hinihintay namin itong kumulo, isa sa aming kaklase ang nagtanong tungkol sa prosesong ginagawa ni Nanay. Mapapansin ang kanyang kasiguruhan at husay habang nagpapaliwanag. Ang ari lang, upload. Dili po. Dili man ni inom. Di anak lang na sa ilang dukan. Pahid lang. Anak lang dito sa iyak ka nga. Bawa anak. Anak. Patulog. Diretso mo siyang dukan. Ay, ulog. Kung diri la, dili, pwede diri. Dili, dapat diri. Maya-maya pa, tinawag niya si Javier, isa sa aming kaklase na may asma. Itinuro ni Nanay Rosa kung paano ito dapat inumin upang maging epektibo. Aniya, kapag lumamig na ang sabaw ng halamang gamot, maaari na itong inumin. Ngunit, kailangang tandaan, 3 higop o lunok lamang ang dapat gawin. Hindi maaaring kulang at hindi rin maaaring sobra, sapagkat ayon sa kanya, mawawala ng bisa ang gamot kung susobra. Pag sunod na ko Lula, wala po kabalo kung sa akong buhaton. Tapos, gihatag na ni Lula itong baso na nanay tambal itong gibukalan sa tubig. Gibukalan na itong tambal ni Lula. Tapos, gipainom to sa kuha itong tambal. Na-feel ako nga, murag nigaan akong paminaw. Tapos, katong dahon na, ibutang ni Lula sa akong dughan. Ibutang ni Lula sa akong dughan, tapos siguro natida lang nga pagampo. Na-feel na ko nga murag gaan akong paminaw, tapos akong hangin kay murag kanang okay na akong paginhawa. Tapos kung pagtalas na hatag sa dahon kay murag na-feel ako nga murag kahilapon ko nga wala ko kasabot sa akong gibati. Feeling na ko murag okay na akong paginhawa kay tungod atong pagtambal ni Lula o punta katong tambal kay makaayon na sa akong Matapos naming matutunan ang prosesong ito at marinig ang karanasan ni Nanay Rosa, nagpasalamat kami sa tuluyan ng nagbalik ang aming tinutuluyan. Dito na rin namin winakasan ang aming dokumentaryo. Dala-dala ang bagong kaalaman tungkol sa likas na gamot ng kalikasan laban sa asma. At dito magtatapos ang ating dokumentasyon tungkol sa ating mga halamang gamot. Nalaman natin dito sa ating dokumentasyon na sa ating paligid
tayo'y mayaman sa halamang gamot. Kadalasang ginagamit ng ating mga katutubong kapatid. Ang rason naman dyan, dahil ito ang pinakamadaling paraan upang gamutin ang kanilang mga sakit. Nalaman natin sa 2 munisipalidad na ating pinuntahan ay may kanya-kanya silang paniniwala gamit ang mga gamot na ito, gamit ang mga halamang nasa kanilang paligid. Dito magtatapos ang dokumentasyon ng BSED Filipino 2A tungkol sa halamang gamot.